ang isa sa pinakamalakas na destroyer sa buong mundo, ang Kongo-class destroyer ng Japan. Isa nga po ang klase ng barkong ito sa pinapangarap ding barko ng Pilipinas at posibleng ma-acquire sa hinaharap. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe, at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang Kongo-class mga idol ay isang guided missile destroyer ng Japan Maritime Self-Defense Force. Ito nga po ay equipped ng Aegis Combat System. Ang class nga pong ito ang mga kauna-unahang barko na merong ganitong capability sa labas ng Estados Unidos. Noon nga pong December 2003, ang Japan ay nagdesisyon na i-upgrade ang kanilang Kongo-class destroyers ng Aegis Ballistic Missile Defense System. Ang upgrade nga pong ito mga idol ay binubuo ng series of installations at flight test na naganap noong 2007 hanggang 2010. Ang JS Kongo ay ang kauna-unahang barko na nagkaroon ng ballistic missile defense upgrade sa class na ito. Ang barkong ito mga idol ay ginawa simula 1990 hanggang 1998. Meron na nga pong 4 na units ang nakumpleto at lahat ito ay aktibo sa Japan Maritime Self-Defense Force. Ang bawat barko nga po mga idol ay may displacement na 7,250 tons kapag standard, habang 9,500 tons naman kapag full load. May haba nga po itong 161 meters, beam na 21 meters at draft na 6.2 meters. Ito nga po ay may maximum speed na 30 knots at may range na 4,500 nautical miles. Ang sensors and processing systems nito mga idol ay ang AN/SPY 1D PESA radar OPS 28C o isang D surface search radar. Meron nga rin po itong tatlong fire control radar, bow mounted sonar at towed array sonar. Para naman sa electronic warfare and decoy nito mga idol ay meron itong 4 ng Mark 36 chaff and decoy launching system. Para naman sa armament ay armado ito ng isang 127mm 54 caliber Automelara compact gun. Meron nga rin po itong 8 RGM-84 Harpoon anti-ship missiles, 2 20mm Panlax CIWS, 2 HOS 302 triple torpedo tubes na binubuo ng Mark 46 torpedoes at Type 73 torpedoes. Idagdag pa nga po sa armament mga idol ang 90-cell MK41 vertical launching system na merong surface-to-air missile, anti-ballistic missile, anti-submarine rocket, surface-to-air missile at Tomahawk cruise missile. Meron nga rin po itong isang helicopter at ang aviation facilities naman ay helicopter deck. Ang unang barko nga po sa class na ito ay may pennant number na DDG-173. Ito nga po ay pinangalanan ng Kongo, nilid down noong May 8, 1990. Nilaunch noong September 26, 1991 at kinomisyon noong March 25, 1993. Ang ikalawa naman ay ang DDG-174 Kirishima, nilay down noong April 7, 1992, nilaunch noong August 19, 1993 at kinomisyon noong March 16, 1995. Ang ikatlo ay ang DDG-175 Miyoko na nilay down noong April 8, 1993, nilaunch noong October 5, 1994 at kinomisyon noong March 14, 1996. At ang pang-apat at pinakahuli ay ang DDG-176 Chokai na nilay down noong May 29, 1995, nilaunch noong August 27, 1996 at kinomisyon noong March 20, 1998. Mga idol, dahil nga po sa advance ng mga kagamitan at armas tulad ng missiles ng Kongo-class destroyer, kaya ito nga po naging dahilan kung bakit kinakatakutan ang destroyer na ito sa buong mundo. Marami nga po ang kumukonsidera dito bilang isa sa pinakamalakas na destroyer sa buong mundo. Sana nga po mga idol, kapag natapos na ang pag-acquire sa mga warships ng Pilipinas, ay mag-acquire din sila ng mga destroyers na kukompleto sa hanay ng Philippine Navy. Siyempre, bago nga po natin bilhin yan, ay dapat makabili na ang Philippine Navy ng sarili nitong mga submarines upang depensahan ang ating mga teritoryo. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!